dapat totoo dahil MPAX ang pag-uusapan natin, mga kapuso. Dahil sunod-sunod po yung mga kaso na naitatalat na kukumpirma dyan sa may bahagi ng Mindanao. Alamin natin mula sa Department of Health. Yes, ang mga LGU, may kanya-kanya silang monitoring na. Naglalagay na sila ng post. So, ito yung observation natin dito. May mga suspected, di ba? May mga protocol na sila sinusunod. Lalo sa mga ospital. Ng face mask totoo ulit. Yan. Okay, nasa linya po natin si Assistant Secretary Albert Domingo po ng Department of Health. Asek, good morning. Good morning. Welcome back sa Double Wangs Double B. Radyo na, TV pa. Good morning. Good morning. Magandang umaga, Weng and Weng. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Yes. Salamat sa oras. Paki-confirm po muna sa amin, ilan na yung total na bilang po ng confirmed kaso ng MPOX? Actually, Weng, titignan ko yung meron akong sinend yata sa iyo kagabi, pero hindi ko alam, wala akong monitoring individual Yung epidemic curve yung tinitignan namin, hindi kami tumitingin dun sa total. Epidemic. Kasi pag tumingin ka dun sa total, ang magiging impression is parang ang dami-daming kaso na natin. For example, simula nung 2022 or I think 2024, right? Rather, 911 na, parang napakalaki ng ating number, no? Pero hindi yun yung binabantayan ng DOH. Ang tinitingnan natin is on a per month basis. Yung nakita natin na number, yung pinadala ko po sa inyo, as of May, yung na-detect natin is less than 50 cases for May. Pero nung April, mas marami po, lumampas tayo ng 50. Nung po September 2024, yun yung pinakamataas natin na pag tinignan natin lahat ng mga suspect and probable, umabot tayo ng lampas 200. And yet, yung ating confirmed, nakatingin po ako dun sa graph natin, sa epidemic curve for MPOX in the Philippines. Noong September 2024, out of mga 200 plus po nung buwan na yon, mga less than mga siguro 10 or 20 lang yung nag-positive na confirmed. In other words, nung panahon pong yon, maraming mga pinakita sa atin or mga sinangguni sa atin at sinabi, baka MPOX ito. Pero yung talagang totoong MPOX na laboratory lang, napakaliit. Okay, pero maganda rin yung indikasyon. Go ahead po. Sorry. Yes, go ahead. Ibig sabihin, yung kung April marami... po, sige ma'am, go ahead on. Ibig po sabihin, Asek, kung halimbawa po marami nagpakonsulta, aware ang publiko do sa panganib ng MPOX at concerned sila na baka meron sila. Mas magandang indikasyon yun, hindi po ba? Yes, tama yan, Ma'am Weng. No? Actually, yun yung nangyari nung bandang July, August, September. Kasi nung 2024, nung dineklara po yung ating ikalawang pagkakataon na may public health emergency of international concern, yun po yung nagkaroon ng mataas na awareness dahil ang dami nga nagsasabi, naku baka mamaya MPOX to. Pero nung nakita po ng ating mga doktor, hindi pala MPOX yung karamihan, chickenpox. In fact, ako po yung merong personal experience na yung anak nung caregiver ko po, there was a time umuwi ako, sabi sa akin, Doc, meron yatang MPOX yung anak ko. Siyempre, medyo kahit papano, mararamdaman nyo yung kabe. And then, nung nakita ko, as a doctor, hindi rin ako sure nung una kasi pag tinignan nyo, magkamukha talaga. So, tinanong ko yung aking caregiver, sabi namin, meron bang travel history, ganyan, bata pa huto. Long story short, dinila namin sa RITM. Tapos nung nakita ko ng mga doktor, malaki yung reassurance kasi nung sinabi ng doktor sa akin, hindi nga kailangan i-testing yung dermatologist, nung nakita niya, ay, ano to, Doc Albert, mukhang chickenpox to. Tapos kinuhanan niya ng pictures, confidentially, nung tinignan, piniliwanag pa nga sa akin, doctor to doctor, ito yung mga differences between MPOX and chickenpox. So, ganyan yung nangyari nung August, September, kaya ang daming kulay gray yung mga suspect and probable, tas konti lang yung confirmed. Now, habang tumagal, mapapansin nyo po, nasanay na yung mga doktor, kaya hindi na marami yung kulay gray, yung mga akala natin na MPOX, pero hindi pala. Ganun po yung nangyari. Okay, Asek, kung ako nakikinig ako sa inyo, para bang ang sinasabi ay huwag ko kayong mabahala dyan. Huwag tayong magpanik. Pag may mga reported cases na isa, dalawa, kasi mga LGU talagang nagmo-monitor na ho ngayon, di ba? Nagpo-post pa sila na mga suspected. So parang nagiging malaking kinababahala ng ating mga kababayan ang issue na ito ng MPOX. Tama po yan, Sir Weng. Ang sabi nga namin kagabi, kahapon, magkasama kami ni Secretary, tapos parang sabi niya, tila nagkakaroon ng pananaw, perception,
na merong bulusok na may surge ng Mpox kasi parang sunod-sunod lumalabas. Tapos kung tinignan nga namin sa graph na to, sa epidemic curve, actually mas marami pa nga nung Abril yung bilang nung kaso na nakita kumpara sa Mayo. And yet, bakit di tayo nag-headline nung Abril? Bakit Mayo tayo nag-headline? Kasi po, yung mga LGU, ngayon po nag-aanunso na. Yes. Pero kunyari, kagabi may nakita akong anunso na kesyo merong isang kaso sa, bagong kaso sa ganitong LGU first time. Tinanong ko po sa aming Epidemiology Bureau, sabi ko, si Director Jorn naman natin, sabi ko, Doktora, yun bang kasong ito kasama na dun sa epidemic curve na hawak natin, yung nakapakita sa screen? At ang sabi po ng EB, yes, Doc, kasama na po. Ngayon lang po in-announce ng LGU pero mga 3 weeks na nilang hawak yung balita. So remember, ang LGU rin ho kasi pinipili nila kung ano yung oras na i-announce para hindi natatakot yung kanilang mga constituents. Asak, meron pong reported sa Laguna, 2 kaso daw ito. Lumalabas sa social media. So gusto po namin ma-confirm lang mula sa Department of Health. And dapat ba kami ma-concern dahil close to Metro Manila ito? Minsan po, Ms. Weng, may mga reports kasi sa mga nababasa ko, no, even ako, naka-monitor rin po ako sa news. Minsan, pagka hindi pa confirmed, suspect pa lang, nire-report na. Parang yan po yung kulay gray doon sa ating graph. Opo. And ang ano po sa DOH, hanggat hindi po siya confirmed, hindi po siya Mpox, number 1. Number 2, kahit po Mpox ito, hindi ho natin kailangan mabahala dahil ang clade, yung CLADE, yung variant na sinasabi, na nakikita natin sa Pilipinas, wala pa tayong nakikita ng clade 1B. Yung meron po tayo is yung clade 2 na 2022 pa ho umiikot sa Pilipinas. Yung pong dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkabahala sa Democratic Republic of the Congo sa Africa noong 2024 kaya nagdeklara ng ikalawang beses ang WHO ay yung clade 1B. Wala pa ho yun sa Pilipinas. Lumapit po siya sa atin na kung di ako nagkakamali a few months before umabot sa Thailand pero hindi siya tumawid sa Pilipinas, awa ng Diyos. So, hindi ho tayo nababahala. Bakit ano pong difference yung dalawang variant na yon, Asek? Parehong clade eh. Clade 2 yun na sa atin. Merong clade 1B. Yes. Ano pong difference yung dalawa? Yung clade 2 ang mas milder version. Pag sinabing milder version, yung mortality, yung bilang nung namamatay sa bawat bilang ng merong clade 2 ay napakababa po kumpara doon sa clade 1B. Kung di ako nagkakamali po, yung clade 1B umaabot ng 40 or 50%, 4 o 5 sa bawat 10 ang maaaring mamatay. Yung clade 2, less than, I think, less than 1 or 10%, around that number, bawat 10 tao. And pwede pong bumaba yan, depende sa kakayahan ng bansa na makapag-testing at mag-alaga ng mga pasyente. Ang nakakatakot ho, kasi yung itsura pag ikay tinamaan ng Mpox eh. 'Di ba? Halos buong katawan mo ata merong ganun, yung parang mga bilog-bilog namumula-mula. Tapos ata tumatagal yung mga pantal na yan sa katawan, Asek. Kaya yun ang ikinababahala kasi sino ba naman ang gustong tamaan sila ng ganun? At makakahawa pa sila sa iba. Yes, tama po yung Sir Weng. Ang sabi nga ni Secretary Herbosa sa akin, siguro kaya ito nagva-viral at kumakalat dahil pag nakita mo yung itsura ng picture ay talagang medyo parang may mararamdaman kang konting kate, sabi nga nila, no? Kasi parang, ano ba naman yan? Ganun yun. Pero dapat hindi ho natin pinopromote yung ganong, kumbaga, perspective dun sa Mpox. Kasi parang ang mga symptoms po niyan ay medyo kahawig nga nung chickenpox. Minsan nga yung measles nagkakahawig eh. Pero pag tinignan natin at kinumpara sa iba pang mga sakit na binabantayan, hindi siya ganun kadelikado. What am I saying? Mas nababahala sa Secretary Ted, sabi nga niya kahapon sa presscon, ang dami-daming HIV cases. Every day umaabot tayo ng mga, I think, 56 or 57 new cases of HIV per day. At ang HIV, guaranteed kapag nagkaroon ka at hindi ka nagamot, ay pwede siyang maging delikado. So dapat ang awareness natin, tinataas natin dun sa mga ibang sakit. Ang daming may hypertension, ang daming may diabetes. May nakita nga po akong social media influencer na doktor, sabi, bakit natatakot tayo sa Mpox? Pero sa pag-inom ng soft drinks na araw-araw, hindi tayo natatakot. In other words,
yung diabetes na mapupunta Yes. sa dialysis, hindi tayo natatakot. Pero dun sa kahindik-hindik na itsura, di umano ng Mpox, just because maganda siyang tignan ay kumakalat siya. Ayun lang Asek, eh. anong gamutan dito sa Mpox? Para may solusyon tayo, no, makita. Anong dapat na pag-alaga mo sa katawan para hindi ka dapuan nito? At Okay. kung dapuan ka na, Oo. ano ang gamutan po nito? O may bakuna ba yan? Yes. Ang Mpox po ay tinatawag nating self-resolving disease. Virus po siya, no, yung Mpox mismo, Mpox virus. At kusang gumagaling siya in 2 to 3 weeks. Yung pong mga vulnerable, pag sinabing vulnerable, at meron na ho tayong mga nabilang na yung mga pumanaw po, usually hindi Mpox ang kanilang kinamamatay eh. Meron silang kinamamatay, ang tinatawag nga namin advanced HIV. Kasi immunocompromised. Nagkataon na meron din silang Mpox. So, paano ba ginagawa yung Mpox? Self-resolving siya. Basta ho kayo po ay matest at positive, ina-isolate po. Karamihan ng ating mga kaso, naka-home isolation, authorized po yan. Hindi sila nakakahawa, basta nasa bahay lang sila, may sariling kwarto. Kusang gagaling po yan. Pero gaano ho katagal bago gumaling ka? Kasi may 2 to sinasabi. 3 weeks daw, sabi ni Asek eh. Yung baka may sa probinsya, Asek, pag may tinatamaan ito, baka merong maglanggas ba? Alam mo naman sa probinsya, di ba, may sugat, may kati, nilalanggasan ng kung ano-ano, nilagang dahon. Pwede po ba yon? Wag po, no? So, ang ating Mpox, parang ano po yan, parang bulutong tubig. Ang advice po natin, hahayaan po natin kusang matuyo yung mga butlig. Huwag natin siyang kukutkutin, huwag natin siyang, kahit Makati po, alam natin Makati, masarap kamutin, masarap tirisin, pero wag po. Hayaan po natin siya na kusang matuyo at pagka kusang matuyo, hayaan nating kusang mahulog yung mga langib. Yun yung senyales na gumaling na po siya. Pero gaano ka, 2-3 linggo bago gumaling? Yes, Sir Weng. At ang binibigay po ng doktor karaniwan para hindi nga mangati at kamutin, pwedeng bigyan ng antihistamine. Yung mga Loratadine, marami mga iba-ibang brand. Yun yung isang generic na sinasabi, no? Tapos, pag binigay ng doktor yun, pinapainom para kahit pa paano maibsan yung pangangati. Maaari magkaroon ng lagnat na kasabay, pero hindi rin po nakakabahala yun kasi kaya naman po ng paracetamol. Pwede pong maligo kahit marami kang Mpox sa katawan. Pwedeng sabunin. Yes, pwede po, Miss Weng, no? Pero ina-advise po ng doktor na syempre huwag kukuskusin. Meron pong particular na pag-iingat sa pagliligo. At importante ho na maliligo sa sariling banyo or kung nagsishare ng banyo ay banlian ng bleach, no? Yung banyo pagkatapos gamitin para hindi mahahawa yung ibang kasamahan sa loob ng bahay. May bawal po bang kainin, Asek? Wala po naman, no? Wala po namang bawal kainin maliban sa kung kayo po ay may allergy, syempre po. Pero hindi naman ho dahil sa Mpox yun eh. Pero pag yun, nabanggit nyo nga kanina, yung hawaan, paano ho yun? Kung ikaw ay tinamaan ng Mpox, kailangan mo bang pagsabihan yung mga taong nakakatabi mo o nakakatrabaho mo? O na o nagka-Mpox ako, mag-ingat kayo. Di ba? Layo-layo muna sa akin. Paano ba yung ganyan? Opo, salamat na natanong niya yun kasi naalala ko, no, may mga ibang LGU tayo na nakita natin nag-require, nag-mandatory masking, no, na pag-usapan rin namin ni Totoo Secretary yan. Herbosa yan. And sabi nga namin, wala naman pong mali sa pagsuot ng mask dahil nakakaprotekta ho yan sa mga trangkaso at iba pang mga ganong airborne na diseases. Oo. Pero ang Mpox po kasi hindi ho siya airborne. Ang Mpox po kasi ay close contact sa malapitang dikitan balat sa balat. So in other words, depende ho sa mode of transmission kung ano po yung ating dapat na ginagawang precaution. Kung hindi naman po main mode of transmission ng airborne, tulad ng COVID, airborne po yun eh. Ang Mpox, hindi. So yung mandatory masking, medyo hindi ho natin i-recommend yun kung kami po ang tatanungin. Naalala ko dati, Mas maganda diba? yata mag-long sleeves ka, di ba, Asek? Tapos agad, laba agad yung damit at pagdating sa bahay. Naalala ko pala, partner, naalala mo yung last year? Yes. Yung dito sa Quezon City, yung na-detect yung Mpox, di ba, nagkaroon, dahil siya ay dumaan doon sa, ano yun, nagpamasahe. Nagpamasahe siya sa spa. Yun, di ba? Yung kadalasan sa mga ganyan, pwedeng mahawa, Asek.
Correct. Tama kayo, Sir Weng, no? Dahil nung panahon na yon nag-ano pa nga kami nila, Secnon, nag-rounds kami, pumunta kami dun sa mga ibang spa dun sa Quezon City. At nakita natin na very active sila Doc Rolly, naalala ko doon sa Quezon City, yung epidemiologist. Ang ginawa nila, yung nakita nilang sources or possible sources, pinuntahan nila at talagang in-educate, kinausap. So, hindi kailangan pinasara. Alala niyo yung panahon na yun, nagkaroon ng sabi na, naku, kailangan ipasara yung mga yan. Sabi ng DOH, hindi po. Basta ating kakausapin at tama po yung prevention. And true enough, yung bilang ng Mpox cases sa Quezon City, bumaba. Oo nga. So, yun po yung sinasabi namin. Hindi kami nag-require ng face mask kung panahon na yun. Yes. So, sa ating po mga LGU, meron pong mga DOH na malapit sa inyo, yung ating mga regional office. Sumangguni ho tayo at tutulungan namin po kayo para yung pong ating scientific way of preventing the spread. Yun ang gagawin natin. Yan. Ibig sabihin, hindi necessary na hindi tayo dapat magkaroon ng Mpox care, ASEC. Mag-ingat lang talaga tayo sa katawan natin, maging malinis. Correct, Ms. Weng, no? Personal hygiene, ang ating para bang tama sabi nga ni Sected, yung tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Kasi importante talaga yung tamang pagkain, yung immune system, kasi virus yan eh. Hindi kailangan ng supplements, prutas at gulay. Walang biro ho, kahit paulit-ulit dahil yung pampalakas ng katawan. Yes. Ehersisyo at pahinga, huwag mapupuyat para malakas po yung ating resistensya. Saka disiplina. Pag sinabi pong yung close skin-to-skin contact, huwag po tayo masyado sa mga activities na gano'n. Yung mga intimate contact, sabi nga nila, yung mga labing-labing. Doon na lang humuna sa ating mga kilala talaga, huwag po sa anonymous and so on. Alam mo na walang butik-butik sa balat, ASEC. Kahit pa si Mr. mo, pag nakita mo yung gano'n, pa-check mo muna. Paderma mo, patingin. Kasi yung mga dermatologists, alam didetect nila Mpox or bulutong lang yan, diba? ASEC, thank you po sa oras Correct, ng Ms. Weng. umaga. Diba? Yes, you're most welcome and maraming salamat din po sa pagtanong para mabawasan natin yung fake news at maling impormasyon. So Thank don't you. panic no need for panic No kung may panic, mga Mpox cases yes. sa mga lugar. ASEC, klaro yan. Yes. Alright, thank you. Good morning. ASEC, salamat ng marami. Magandang umaga at happy weekend. Si ASEC Albert Domingo, nakausap na ng Department of Health. So yun, parang klaro lang. Hilingan, walang pinoprotektahan.